December 18, 2025. Nang formal na hatulan ng paring ito ng 3 bilang ng reklusyon perpetua o habang buhay na pagkakakulong dahil sa kasong panggasa sa isang menor de edad. Ayon sa korte, ay napatunayang nagkasala ang akusado sa 3 magkakahiwalay na insidente na naganap sa loob mismo ng Bishop's House compound doon sa Baguio. Sa loob ng simbahan, ang mga pari ay itinuturing na gabay sa pananampalataya. Sila ang nakikinig sa kumpisal, sila ang nagbibigay ng payo sa mga naliligaw, at sila ang inaasahang magiging kanlungan ng mga mahihina. Sa loob din ng simbahan, ang kanilang salita ay pinaniniwalaan. Ang kanilang presensya ay iginagalang at ang kanilang pagkatao ay bihirang pagdudahan. Pero paano kung ang isang taong inaasahang magpuprotekta, ang mismong taong tinatawag na father, ang magiging dahilan ng pagkasira ng isang kabataan? Ganito nga ang naging kwento ng paring ito na kinilala bilang si Father Mark Batolne, na minsang itinuring na lingkod ng Diyos pero nahatulan ng batas ng tao dahil sa tawag ng laman. Kaya naman, manood ka lang dyan kaibigan at ating pag-usapan kung paanong winasak ng paring ito ang tiwala ng mga tao at ang dangal ng isang menor de edad. Nagsimula ang lahat buwan ng March 2023. Sa panahong yun, si Father Mark Batolne ay may hawak na mahalagang posisyon sa loob ng Diocese of Baguio. Siya ay nakatalagang Finance Administrator ng Diocese at General Manager ng Mountain Province Broadcasting Company at ng Montañosa Pastoral Resources Corporation. Sa mga panahong yon, nanirahan si Father Mark Batolne sa Bishop's House compound. Kasabay nito ay may isa ring nanirahan sa loob ng compound at siya si alias Jillian. Hindi niya tunay na pangalan, 16 years old, isang menor de edad mula sa Benguet Mountain Province. Pangarap ni Jillian ang makapagtapos ng pag-aaral. Pero dahil sa kahirapan ng kanilang pamilya at pamumuhay ay nahirapan ang kanyang mga magulang na pag-aralin siya. Kaya naman nang makakuha siya ng opportunity mula sa scholarship na inialok ng Diocese of Baguio ay agad niya itong tinanggap. Bilang bahagi ng scholarship program ay kailangan niyang manirahan pansamantala sa Bishop's House compound at magiging katulong lang siya sa paglilinis katulad ng pagwawalis, paglalaba at gumawa ng iba pang mga gawain. Sa itaas na bahagi o attic ng Bishop's House, matatagpuan ang silid ni Jillian. Samantala, maayos din naman ang pakikitungo ng mga tao kay Father Mark Batolne. Sa mahabang panahon ay lubos na iginalang si Father Mark ng maraming tao sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, lalo na sa Baguio, at sa mahabang panahon ay maraming mananampalataya ang nakinig sa kanyang mga magagandang sermon. Maraming bata ang nabinyagan at marami ng pinag-isang dibdib, pero lingid sa kaalaman ng lahat na ang pari pala ay may itinatago ding makademonyong pag-iisip. Noong mga unang buwan kasi ng pananatili ni Jillian sa loob ng Bishop's House compound ay maayos naman ang lahat. Lagi din niyang nakikita doon si Father Mark Batolne. Laging maayos na nakikipag-usap at syempre dahil sa pari ito ay magaan ang loob ni Jillian sa kanya. Pero isang gabi, March 8 noong 2023, habang siya ay papatulog na ay may biglang pumasok sa kanyang tinutulugan at agad siyang tinutukan ng patim. Laking gulat nito nang makita niya si Father Mark Batolne. Hindi siya nakasigaw o nakahingi ng tulong dahil agad itong nagbanta na papatayin siya nito. Dito ay nangyari nga ang hindi dapat. Asa ng pare si Jillian at matapos nito ay
muli siyang nagbanta na papain siya kung magsusumbong at tatanggalin din ang kanyang scholarship kung siya ay magsasalita. Dahil naman sa takot dahil sa kanyang murang edad at sa hirap ng kalagayan ng kanyang pamilya ay hindi nga nagsumbong si Jillian. Natakot din siya na baka walang maniwala sa kanya lalo na't isang pari ang kanyang aakusahan kung sakali. Dahil dito ay nanahimik nga si Jillian pero hindi niya inaasahan na mangyayari ulit yung ganong sitwasyon. Makalipas kasi ang 3 araw ay muli siyang ginasa ng pari. Muling tinutukan ng patalim at muling pinagbantaan. Hindi lang yan, dahil makalipas ulit ang ilang araw, March 28, ay muling naranasan ni Jillian ang pang-aabuso. Sa paulit-ulit na nakaranas si Jillian ng pang-aabuso mula sa kamay ng pari ay unti-unting lumabas ang epekto nito sa kanya. Naranasan nito ang matinding trauma dahil hindi na makatulog sa gabi, madalas tulala at unti-unting napapabayaan ang kanyang pag-aaral. Kaya naman noong 3 ng Abril noon ding 2023 ay nagpasya na itong umalis sa Bishop's House compound sa pag-asang maiiwan niya ang mga masakit na karanasan. Subalit hindi niya ganun kadaling nakalimutan ang trauma. Mabuti na lamang at napansin ng kanyang guro ang pagbabago sa kanyang mga kilos. Madalas siyang umiyak na tila ba may dinadalang napakabigat. May 4, nang sadyaing kausapin na siya ng kanyang guro at dito nang isinalaysay ni Jillian ang kanyang mabigat na pinagdaanan. Agad naman itong pinaalam ng guro sa paaralan at kalaunan, kasama ng punong guro ay agad ipinaalam ang nangyari sa pamilya ni Jillian sa Benguet. Hindi nagtagal ay agad nila itong isinangguni sa mga otoridad at sa pagkakataong ito, nagsimula naman ang kalbaryo sa buhay ng paring si Mark Batolne. Noong simula mariing itinanggi ni Father Mark ang lahat ng paratang. Habang tumatakbo ang kaso, dumanas ang pamilya ni Jillian ng panghuhusga at masasakit na salita mula sa mga taga-suporta ng pari. May mga nagsasabing gawa-gawa lamang ang reklamo upang perahan ng akusado pero sa kabila nito, nanindigan at hindi umatras ang pamilya ni Jillian. Mabuti na lamang din at may nagmagandang loob na isang abogadong nagbigay ng libreng serbisyo para kay Jillian at formal na isinampa ang 3 bilang ng kasong panggagahasa sa Prosecutor's Office ng Baguio. Subalit habang isinusulong ang kaso ay biglang nawala na parang bula si Father Mark Batolne. Dito ay pansamantalang itinigil muna ang kaso habang tinutugis siya ng mga otoridad at makalipas ang mahigit 1 taong pagtatago ng pari, June 25, 2024 ay tuluyan ding nahanap at naaresto ang pari. Dahil dito ay agad iniharap si Father Mark sa paglilitis at sa bawat pagharap ni Jillian sa hukuman ay paulit-ulit niyang personal na itinuturo si Father Mark bilang taong gumahal sa kanya at nanatiling consistent ang kanyang testimonya sa kabila ng masusing pagtatanong ng abogado sa kanya. Patuloy din namang itinatanggi ng pari ang paratang pero mas kinatigan ng korte ang mga salaysay ng biktima at makalipas pa ang mahigit 1 taong pagdinig sa kaso, December 18, 2025 ay naglabas na ng pinal na desisyon ang Regional Trial Court ng Baguio at sa mariing desisyong isinulat ni Presiding Judge Modesto Bahul Jr. Napatunayang guilty beyond reasonable doubt si Father Mark at dito hinatulan siya ng 3 bilang ng panggagahasa at sinentensyahan ng 3 reklusyon perpetua o katumbas ng 120 years sa loob ng kulungan. Iniutos din ng korte ang agarang paglipat nito sa New Bilibid Prison. Bukod sa pagkakakulong,
ay inutusan ng hukuman si Batolne na magbayad sa biktima ng halagang 75,000 bawat isa para sa civil, moral at exemplary damage sa bawat kaso na umabot sa halagang 225,000 bilang pagkilala sa malalim na panghabang buhay na trauma na dinanas ng biktima.